Kinabukasan, nagsisimula palang lumiwanag ang kapaligiran, ay naririnig na ni Lino ang boses ni Tingting na kumakatok sa pintuan ng kubo. Kuya Lino, gising na. Umuwi na tayo sa atin. Ayoko na rito. Namimiss ko na ang usok ng polusyon sa mundo ng mga tao. Natawa naman si Lino sa narinig. Noong imulat ni Lino ang kanyang mga mata, ay nakita niyang nakayakap sa kanya si Mariposa at mahimbing pa ang tulog. Kaya marahan niya itong tinapik upang gisingin. Mari, magdamit ka na. Aalis na tayo. Gisingin mo na si Gabriel. Oo, sige Lino. Sagot pa ng magandang dilag na halatang pagod pa sa mga bagay na nangyari sa kanila ni Lino noong nakaraang gabi. Lumabas si Lino ng kubo at muling isinara ang pinto. Ano Ting? Gising na ba ang iba? Hay naku Kuya Lino, parang hindi mo kilala ang mga engkanto. Parang ibon lang kung matulog. Siyempre gising na sila. Naroon na ka sa bulwagan kumakain. Ah, ganun ba? Sige, mauna ka na roon. Ginigising lang ni Mari si Gabriel. Mukhang puyat na puyat ka Kuya Lino Oo Mukhang alam ko na yan. Oo, mukhang alam mo na nga. Kaya huwag ka na magtanong. Sagot pa ni Lino. Ngumiti lang si Tingting at umalis na upang magtungo sa bulwagan. Ilang saglit pa ay bumukas na rin ang pintuan ng kubo. Papa, uuwi na po tayo? Oo anak, sabi naman ni Mariposa. Lino, pwedeng humingi ng favor? Ano naman yun? Pwede bang bigyan mo muna ng sapat na panahon si Gabriel bago ka muling sumabak sa mga misyon pagdating sa mundo ng mga tao? Gusto ko sanang mamasyal tayo bilang isang pamilya. Alam mo naman na ibang-iba ang mundo natin kaysa rito. Kaya malaking adjustment iyon kay Gabriel. Lalo at sa buong buhay niya ay palaging nasa bahay lang kami at sa hardin. Wala kaming ibang napupuntahan. Oo naman. Sige, mag-outing muna tayo pagkarating natin doon. Siyempre, titignan na rin muna natin kung anong sitwasyon doon. Mali naman na nagkakaubusan na pala ng tao sa bayan dahil sa mga pag-atake ng aswang, tapos tayo mag-outing lang. Oo Lino, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Oh, sige, tara na sa bulwagan. Wika pa ni Lino at naglakad na sila patungo roon. Nakita ni Lino na naroon na rin sina Kulas at Mancio, kumakain ng puto na kamuting kahoy at kape na gawa sa tinutong na mais. Bay Lino, tara na. Labnan na natin kaunti ang ating mga sikmura. Excited na ako sa pag-uwi para makakain na ng sinabawang isda at pusit. Tsaka saging na isinawsaw sa ginamos. O yun bang bagoong na isda? Napangiti naman si Lino sa mga sinabi ni Mancio. Ikaw talaga ba'y Mancio? Halatang sa isla ka nakatira na maraming isda. Ako kasi sa bukid kami. Oo, nakakain kami ng sinabawang isda. Pero bihira lang. Ang paborito ko lang ay yung hipo na ginataan na may sili. Yun ang namimiss ko sa mundo ng mga tao. Ganun ba bay? Hayaan mo, kapag nakapunta kayo sa amin, ako mismo ang bibili ng masasarap na isda para sa inyo. Nang matikman nyo rin ang mga preskong isda sa isla. Agad na ngang naupo si Lino sa mahabang lamesa at nakisabay na rin sa pagkain. Makalipas ang mahigit isang oras ay nakahanda na ang lahat. Dala na ang kanya-kanyang bag. Nagsalita si Lino. Kanso, Tiara, Duran, Jorem, at sa inyong lahat na nakasama namin rito, lalo na sa malayong paglalakbay, maraming salamat sa inyo. Hindi pa ito tuluyang pamamaalam dahil kapag hindi na gaanong malala ang problema sa mundo namin, ay babalik kami rito para tumulong naman sa inyo. Tumango ang lahat at nagsabi ng kani-kanilang pamamaalam. Naglakad na papunta sa harapan nila si Kalahari. Umusal ng orasyon tapos kumumpas ng pabilog sa hangin. Lino, itong sa kanan ay patungo sa San Narciso. Sa bahaging kakahuyan, sa likuran ng bahay na inyong tinitirhan.
Ito namang sa kaliwa ay patungo sa isla ng Naranjo, sa pamayanan, sa likurang bahagi ng isla. Halos magkasabay-sabay na nagsalita sina Kulas, Mancio at Lino. Maraming salamat kalahari. Hanggang sa muli. Tumango lang ang mga engkanto at mga diwata na naroon. Tinanguan din ni Lino sina Kulas at Mancio bilang hudyat na sila na ang maunang pumasok ng portal. Agad na ngang humakbang ang dalawa. Habang hawak sa kanang kamay ang anak na si Gabriel, ay pumasok na rin si Lino sa portal, papabalik ng San Narciso. Habang nakasunod naman sa likuran sina Tingting, Clea at Mariposa. Pagkalabas nila sa mundo ng mga tao ay nakita nilang umaga na rin doon. Pero nasa mga 9:00 na ang oras. Aray papa, masakit sa mata ang liwanag. Ah, ganun ba? Heto maglagay ka ng panyo sa ulo mo hanggang sa may mata. Yumuko ka lang muna. Masyado talagang maliwanag ang sinag ng araw dito. Pagkalingon ni Lino sa likuran ay nakita niyang nakatakip din ang braso ni Mariposa sa mukha nito. Ikaw rin, Mari? Nasisilaw ng sobra? Oo, Lino. Nasanay na ang mata ko sa mahinang liwanag ng araw. Kaya masakit na rin talaga sa mata ang sinag ng araw dito. Sige, Tingting. Alalayan mo na lang si Mariposa para hindi siya madapa. Nagsalita naman si Clea. Lino, Gora Bells na rin muna ako ha. Pupuntahan ko lang ang mga tropa natin roon sa puno ng balete. Baka hindi na alak at yosi ang tinitira ng mga iyon. Nag-improve na sa isang nakakahilong dahon. Oo, sige Clea. Maraming salamat sa iyo ha. Malaki ang naitulong mo sa paglalakbay na ito. Tatawagin na lang kita kapag kailangan ko na ng tulong mo. Pakisabi na lang sa mga tropa natin roon na dadaan kami doon kapag nagbakasyon kami. At magpapainom din ako sa kanila. Sige Lino. Gabriel, mag-iingat ka palagi ha. Ikaw rin Mariposa, alagaan mo ang sarili mo. Wika pa ni Clea sa dalawa. Tumango lang si Mariposa, tapos bigla nang nawala si Clea. Kahit nakayuko kaunti, ay nagulat naman si Gabriel sa pagkawala ni Clea. Papa, saan na napunta ang diwatang si Ate Clea? Bakit bigla siyang nawala? Mas malakas kasi ang kapangyarihan nilang mga diwata rito anak. Kaya nilang maglakbay ng mabilisan sa kung saan-saan. At hindi rin sila nakikita ng mga normal na tao. Eh bakit tayo papa, nakikita natin sila? Kasi sinasadya nila magpakita sa atin. Siya nga pala anak, huwag kang magkikwento sa ibang tao ng tungkol sa mga diwata ha. Tsaka tungkol na rin sa mga nakasama natin sa kabilang mundo. Hindi kasi sila maniniwala dahil dito sa mundo ng mga tao ay hindi nagpapakita ang mga diwata sa kahit sino lang. Sa mga katulad ko lang sila nagpapakita kasi isa akong manggagamot. Okay po, Papa. Sagot naman ng bata. Ilang saglit pa ay naroon na sila sa harapan ng gate ng bahay. Agad kumatok si Lino. Lo? Pa, kami ito. Tawag pa ni Lino. Agad namang bumukas ang pintuan ng gate. Apo, maligayang pagbabalik. Halika, pumasok na kayo agad rito. Wika pa ni Lolo Ino. Nakita naman ni Lino na tumatakbo si Aling Sally at Mang Roland mula sa loob ng bahay. At pagkalapit ay agad siyang niyakap ng mga iyon. Lino anak, akala namin kung ano nang nangyari sa inyo. Ang tagal niyong nawala. Ito na ba ang apo ko? Opo, Nay. Ito si Gabriel. Gabriel, anak. Ito si Lola Sally mo, nanay ko. Ito naman si Lolo Roland, ang tatay ko. Tapos ito, lolo mo rin. Lolo ko rin kasi ito, si Lolo Ino. Tapos ito naman sina Tita Jenjen at Tito Buboy. Mga kapatid ko sila. Kaya tito at tita mo sila. Hoy po. Maiksing wika ng bata habang mahahalatang nahihiya pa o tila naninibago na makakita ng maraming tao. Agad namang binalingan ni Aling Sally si Mariposa. Mari, welcome home anak. Wika pa nito sa bayakap. Naluha naman si Mariposa dahil hindi ito makapaniwala
na magiging mainit rin ang pagtanggap sa kanya ng mga magulang ni Lino at tinawag pa siyang anak. Tingting, kumusta ka? Bati naman ni Mang Roland. Ay nako Mang Roland, gusto ko nang kumain ng sinigang na baboy, tsaka inihaw na liempo. Puro na lang prutas at inihaw na isda kinakain namin doon eh. Ah, ganun ba? Huwag kang mag-alala, ako mismo ang mamamalengke para dyan sa request mo. Mahal, aalis muna ako ha, para mamili ng ulam. Lumabas na rin ng bahay ang Ninong Amboy at Ninang Armin ni Lino, pati na rin ang dalawang anak nito na sina Leandra at Julian. Welcome back Kuya Lino! Wika pa ng dalawa, tapos biglang natahimik ang lahat. Nagtaka si Lino hanggang sa mapatingin siya sa may pintuan. Naroon si Rosalia papalabas habang nanggigilid ang luha. Mahal, nakauwi ka na! Wika pa noon sabay yakap ng mahigpit. At noong kumalas kaunti ay agad humalik kay Lino. Sabi naman ni Lino, Mahal, mamaya na yan. Maraming bata ang nakatingin. Narito rin ang anak ko. Agad namang kumala si Rosalia at inilingalinga ang tingin sa paligid. Anak, halika. Tawag pa ni Lino sa anak na si Gabriel. Anak, ito si Mami Rosalia. Siya ang magiging pangalawang mama mo. Pero Mami ang itatawag mo sa kanya. Gaya mo, mahal din ni Papa si Mami Rosalia. Kaya mamahalin mo rin siya dapat. Nakatitig ang bata na tila natatakot pa ito kay Rosalia. Tapos napatingin kay Mariposa. Si Mama po, mahal mo rin po ba siya? Napalunok ng laway si Lino at tila hindi alam ang tamang isasagot. Kapag sinabi niyang oo, ay baka magalit si Rosalia. Kapag sinabi niya namang hindi, ay baka magtampo si Mariposa at umalis. Mabuti na lang at si Rosalia na ang sumagot sa tanong ng bata. Oo naman Gabriel, mahal din ni Papa Lino si Mama Mariposa mo. Dahil pamilya tayo rito, di ba? Tsaka ikaw, I love na rin ni Mami Rosalia. Huwag mong kakalimutan ang pangalan ko ha. Ako si Mami Rosalia. Pero Mami na lang ang itawag mo sa akin, okay? Tumango-tango naman ang bata. Oh, sige na. Sumama ka na muna kina Tita Jinjin mo sa loob. May ipapakita sila sa'yo. Ang tawag doon ay TV. Jinjin, dalhin mo sa loob si Gabriel at buksan ang TV. Papanoorin niyo siya ng cartoons. Opo Ate Rosalia. Sagot naman ng batang si Jinjin. Sinamahan na rin sila ni Buboy, Leandra at Julian. Lino, may tao palang kailangan mo rin makita at pasalamatan ng personal. Ayun oh. Turo pa ni Rosalia kay Roulette na papalabas pa lang ng kusina pero sa kabilang pinto dumaan. Hindi makapaniwala si Lino sa nakita kaya siya na ang lumapit sa dalaga na kasalukuyan pang naroon sa gilid ng bahay. Roulette, buhay ka? Excited na wika pa ni Lino at noong magkalapit sila ng dalaga ay laking kulat niya dahil agad noong hinila ang kanyang batok at siniil siya ng hali. Dilat ang mga mata ni Lino na hindi nakapalag sa ginawa ng dalaga. Mabuti na lang at nasa gilid sila ng bahay, kaya walang ni isa sa mga taong naroon ang nakakita. Bakit mo ginawa yun? Gulat na tanong pa ni Lino. Ito naman, matapos kong iligtas ang mga buhay nyo at tulungan kayo sa laban, isang halik lang nagrereklamo ka na agad? Anong nangyari sa'yo? Paano ka nakaligtas? Tanong pang muli ni Lino. Hi Lino, mahabang kwento eh. Pero to make the story short, may escape capsule si Mayor sa loob. Doon ako tumago noong magsimulang gumuho ang laboratory, pati na ang bundok. Kumusta ang lakad mo? Balita ko, galing ka sa side B ng Earth ah. Oo, binawi ko ang anak ko at ang nanay niya. So, matinik ka nga pala talaga. Akalain mo, narito si Rosalia, tapos ikaw nasa misyon para sunduin ang other woman at ang Junakis nyo? Oo, parang gano'n na nga. Pero hindi namin iyon problema ni Rosalia dahil hindi panloloko ang dahilan kaya nabuo ang batang iyon. Okay.
Pero masasabi kong napakaswerte mo kay Rosalia ha. Napaka-understanding niya pala talaga. Oh, sige na, maligo ka na. Amoy lumot ng earth bean ang amoy mo eh. Uwi ka pa ni Roulette at agad na rin iyong iniwan ni Lino. Samantala sa bahagi naman ni Rosalia, matapos lumapit ni Lino kay Roulette ay nilapitan niya naman si Mariposa sabay niyakap. Welcome back Mariposa. Amoy Lino ka. Nag-ano kayo no? Uwi ka pa ni Rosalia ng pabulong at biglang namutla si Mariposa. Ano ka ba? Okay lang yun. Pinayagan ko si Lino sa bagay na iyon. Sabi naman ni Mariposa. Rosalia, sorry. Hindi ko naman sinasadya na mabuo si Gabriel noong gawin namin iyon ni Lino. Ano ka ba? Huwag mong alalahanin yun, Marie. Ako ang nakaisip ng solusyon na iyon sa problema natin that time. Kaya wala kang kasalanan at wala rin ako pinagsisisihan. Kasi nakikita ko kung gaano kasaya si Lino habang nakatingin sa anak nyo. Maging sina Nanay Sally at Tatay Roland ay sobrang saya rin. Sige na, umakyat ka na muna para makaligo. Doon na kayo sa isang silid para kayo lang ni Gabriel ang magkasama. Salamat Rosalia. Nahihiyang sabi naman ni Mariposa. Leandra, pasuyo naman. Dalhin mo si Marie sa isang bakanting kwarto. Yung pinakagilid na nakaharap sa may likuran. Marie, huwag ka muna maglalak ng pinto ha. Ipagdadala kita ng masusuot na damit at tuwalya na rin. Dalhin mo na rin pala si Gabriel para makaligo na rin. Buboy, bigyan mo muna si Gabriel ng matinong damit na maisusuot. Isang short at damit. Mamayang hapon na kami pupunta sa bayan para mabili ng mga damit. Opo ate, sagot naman ng binatilyong si Buboy. Matapos makaligo ni Lino, ay pumasok agad si Rosalia sa kanilang silid. Inilak ang pinto at nagpatugtog ng love song na medyo malakas. Sabay itinulak si Lino sa kama. Alam na ni Lino kung anong nais maganap ng dalaga. Kaya naman, pinagbigyan niya na rin ito. Noong makatapos ay saglit pa silang nagyakap hanggang sa nakatulog na siya. Nagising na lang siya noong maramdamang may tumatapik na sa kanya. Mahal, gising na. Luto na ang pantanghalian. Bulong pa ni Rosalia. Agad namang nagbulat ng mata si Lino dahil excited na siyang kumain ng totoong pagkaing tao. Pagkababa ay nakita niyang may isang mahabang folding na lamesa ang nakalatag sa may sala. Naroon kumakain ang lahat. Anak, kumain ka na. Uwi ka pa ni Aling Sally. Sige po, Nay. Sagot niya naman at dumiretso na sa lamesang kainan sa kusina. Pagkarating roon ay nakita niyang naroon na nakaupo sina Tingting, Roulette, Mariposa at Gabriel. Papa, ang sarap dito sa bahay niyo. Malambot ang higaan. Tapos may TV rin na may mga hayop na nagsasalita. Sabi naman ni Lino. Oo anak, ganyan talaga dito. Masanay ka na. Papa, masarap rin ang pagkain. Itong kanin tsaka sabaw. Oo, sige na anak, kumain ka lang ng kumain para lumakas ka katulad ni Papa. Opo, Papa. Sagot naman ng bata at bumalik na sa pagiging abala sa pagkain. Nagsalita naman si Rosalia. Mahal, pagkatapos kumain, dadalhin ko sa bayan itong sina Marie at Gabriel para mabilhan ng mga damit at kung ano-ano pang mga gamit na kailangan nila. Sige, sasamahan ko kayo. Ano ka ba? Bakit sasama ka pa? Kaya na namin yun. Kasama rin naman si Roulette eh. Sa tingin mo ba, kulang pa kami ni Roulette para sa proteksyon nitong dalawa? Hindi na kumontra pa si Lino at sinabi na lang na, sige, basta mag-iingat kayo ah. Siya nga pala, kumusta rito? Okay naman, maliban sa biglang pagdami ng mga danag at mukhang may mga lahi din ng baltukan na namamataan na rito. Marami-rami na rin kaming nabawas ni Roulette sa mga danag sa ilang gabi namin pagruronda. Ha?
Nagro-ronda kayo? Oo naman. Tsaka, bakit ka ba nag-aalala? Parang hindi mo kilala si Roulette. Sa tingin mo, kakatakutan ito ng mga Marine Corps kung hindi siya malupit? Siya nga pala, kumikilos na ang Black Triangle sa San Agustin. Naroon sina Rafael at iba pang mga Marine Corps. Inaasikaso nila. Pero mukhang hindi sila masyadong nagtatagumpay dahil napakaraming namamatay sa San Agustin ngayon. Pati ang mga namumuno sa bayan ay kinikidnap ng mga kalaban ng anak. Ikaw talaga ang kailangan nila roon. Ah, ganun ba? Pero ang plano ko ay magbakasyon muna tayo ng ilang araw. Kahit kailan naman, hindi naman mauubos ang masasamang nilalang na iyan. Tuwing merong malilipol, meron ding bagong uusbong. Kaya hayaan na muna natin sina Rafael na umasikaso roon. Pero ang plano ko, lilipulin muna natin ang mga narito sa San Narciso bago tayo umalis. Sumabat naman si Tingting. Saan tayo pupunta, Kuya Lino? Di sa San Pablo, para madalaw mo rin ang pamilya mo. Tapos, hahanap tayo ng resort na may beach. Magbakasyon tayong lahat ng kahit isang linggo lang roon. Pwede na yun, para naman makapag-banding tayong lahat. Nice! Gusto ko yan, Kuya Lino. Oo naman, Tingting. Alam ko naman na namimiss mo na rin ang pamilya mo. At nangako naman ako, di ba? Na sa tuwing meron tayong kaunting pagkakataon, ay dadalaw rin tayo roon. Kaya, ito na yon. Salamat, Kuya Lino, ha? Sagot naman ni Tingting at nagpatuloy na sila sa pagkain. Kinagabihan, napagkasunduan nilang doon sa labas ng bahay kumain. Barbecue na naka-stick ang ulam nila. Kaya habang kumakain ay may mga nakasalang pang iba. May mga hotdog rin na nakatusok sa stick para naman sa mga bata. May nakalagay rin na beer sa isang ice chest na nasa tabi lang ng lamesa. Kaya habang kumakain ay paunti-unti rin silang nagiinom. Noong matapos ang kainan ay kwentuhan na lang, habang ang mga bata naman ay naglalaro sa mismong harapan lang din ng bahay. Nakasarado naman ang gate ng compound at naroon si Lolo Ino nakaupo malapit sa gate. Kaya may nagbabantay rin sa mga bata. Nang bigla silang makarinig ng malalakas na pagaspas sa itaas. Mabilis na sinabi ni Lino, "Magsipasok kayo lahat! May sumasalakay na mga aswang!" Nagkagulo ang mga bata at nagunahan sa pagtakbo papasok ng bahay. Pero nagulat sila noong makitang nakatingala lang sa itaas ang batang si Gabriel. Tila naninibago pa ito sa itsura ng nilalang na lumilipad at hindi inaakalang masamang nilalang ang mga iyon. "Gabriel! Anak! Pumasok ka rito!" Wika pa ni Lino habang tumatakbo papalapit sa bata. Pero duda siya kung aabot siya roon dahil ilang metro na lang ang layo ng mandaragit sa bata. Halos lahat ng naroon ay napapasigaw at kinabahan sa nakita. Maging sina Rosalia at Roulette ay parehong nakahawak sa baril. Pero nagdadalawang isip kung magpapaputok ba sila dahil baka matroma naman ang batang si Gabriel kapag nakarinig ng putok ng baril. Pero nagulat ang lahat dahil noong nasa 3 metro na lang ang layo ng nilalang na may pakpak, ay biglang ipinalakpak ng batang si Gabriel ang kanyang 2 palad. Nakalikha iyon ng malakas na shockwave. Nagliwanag din ng kulay magkadikit na pula at blue ang kamay ng bata. Tumalsik papalayo ang mga mandaragit na papalapit sana sa kanya at kita nilang lahat kung paano nagkabali-bali ang pakpak ng mga iyon, maging ang leeg. Si Lino naman na tumatakbo papalapit kay Gabriel ay tumilapon na rin papabalik dahil sa lakas ng shockwave. Maging si Lolo Ino na lalapit din sana mula sa may gate ay humampas din pabalik sa gate. Gulat na gulat ang lahat sa nakitang ginawa ng bata. Mabilis naman na tumakbo si Mariposa at lumapit sa anak. Sumigaw namang muli si Lino, "Mariposa! Pumasok na kayo!" "Hindi, Lino. Kaya na namin ito ni Gabriel." "Anak, naalala mo ang tinuro sa atin nila Tita Nashka at Tita Kalahari? Ngayon natin gawin." Nakita ng lahat na may isang grupo pa ng mga mandaragit sa itaas. Ang papasugod pa rin kina Gabriel.
Pero magkasabay na kumumpas pa itaas ang mag-ina, tapos ibinagsak ang kumpas ng kamay sa lupa. Kasabay noon ay ang pagbagsak ng 8 mga mandaragit sa semento sa loob ng compound. Naghihiyawan at umaangil ang mga aswang na naroon. Lalapit sana si Tingting na may dalang itak, pero nakita nilang sumenya si Mariposa na huwag silang lalapit. Isa-isang nagsitayo ang mga aswang, pero halatang lahat ay may mga bali sa katawan. Muling ikinumpas ng mag-ina ang kanilang tigdalawang kamay paturo sa mga aswang at dahan-dahang isinara ang palad. Doon na napahawak ng kani-kanilang mga leeg ang mga aswang at unti-unting nalusaw at naging buhangin. Ikinumpas muli ng 2 ang kamay paitaas, pero pagkatapos noon ay umiling-iling na si Mariposa. Ang sabi nito na wala na raw ibang aswang sa itaas dahil wala na silang nahatak pa ibaba. Halos napako ang tingin ng lahat sa mag-inang Mariposa at Gabriel at hindi makapaniwala sa kanilang ginawa. Lumapit naman si Lino. "Anak, paano mo yun nagawa?" Sabi naman ni Marie. "Hindi ka na dapat nagtataka pa, Lino, dahil anak natin si Gabriel. Pareho tayong may dugong babaylan. At sa tagal namin sa mundo ng mga engkanto, halos karamihan ng aming oras ay ginugol namin ni Gabriel sa paggamit ng mahika na mula sa aming dugo bilang babaylan. Pero mas malakas ng 3 doble ang kapangyarihan ni Gabriel kaysa sa akin. Kaso hindi naman namin nasusubukan sa aktual na laban dahil hindi naman kami hinahayaan ni Nashka na lumabas o lumaban kapag may sumusugod na kalaban. Kaya ito pa lang ang unang pagkakataon na nagamit namin sa aktual na nilalang ang pareho naming kakayahan." Nakita ni Lino na tila nanghihina si Gabriel. "Anak, nanghihina ka ba?" "Hindi po, Papa. Inaantok na po ako." "Ah, ganun ba? Sige pala, pumasok na kayo ni Mama mo sa inyong kwarto para makatulog ka na." Yumakap naman si Gabriel kay Lino at humalik sa pisngi nito. "I love you, Papa." "I love you rin, anak," sagot naman ni Lino. "Eh si Mama, ikis mo rin." Tumingin muna si Lino kay Rosalia na mabilis namang tumango. Kaya hinalikan na rin ni Lino si Mariposa sa pisngi. Tapos naglakad na ang dalawa papaakyat ng kwarto. Noong wala na ang dalawa ay lumapit si Lolo Ino at Tingting kay Lino. "Apo, ngayon lang ako nakakita ng ganoon kalakas na kapangyarihan. Ikaw nga, ang kaya mo lang gawin ay pagliyabin ang katawan para maging abo. Samantala sila, diretsyong buhangin na. Wala nang nagkalat na dugo o kahit basa man lang. Tsaka yung kapangyarihan ni Gabriel, bakit pula at asul?" "Lo, nanggaling kasi sa kaliwang babaylan ang lahi ni Marie kaya pula. Pero sa pamilya nila, lahat naman ay kanan. Kaliwa lang ang pinakaunang pinagmulan ng kapangyarihan kaya kulay pula. Tapos ang sa akin naman ay asul dahil sa kulay ng kyanite. Kaya asul at pula ang lumalabas na liwanag kay Gabriel." Sumabat naman si Aling Sally. "Anak, walang duda, anak mo nga talaga si Gabriel. Pero anak, nag-aalala ako para sa kanya. Masyado pa siyang bata para magkaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan." "Opo, Nay, naiintindihan ko po kayo. Yun nga po ang dahilan kung bakit ipinadukot ng reyna ng mga engkanto si Mariposa. Dahil gusto nilang sa kanila lumaki si Gabriel at magamit nila ang magiging kapangyarihan noon. Kaya kahit nandito na si Gabriel sa atin, nasa panganib pa rin siya. Dahil maaring tugisin pa rin siya ng mga engkanto para makuha ang kanyang napakalakas na kapangyarihan." Sumabat naman si Lolo Ino. "Apo, may naiisip akong paraan kung paano mo maitatago si Gabriel sa kanila. Kailangan mo makuha ang isang mahiwagang porselas na tinatawag na radahan. Ikukulong noon ang kapangyarihan ni Gabriel sa loob niya. Kaya hindi niya iyon magagamit at hindi rin siya mararamdaman ng mga engkanto at iba pang mga nilalang. Magiging ligtas siya roon." "Eh saan naman po tayo kukuha ng ganoon, Lo?" "Hayaan mo, magre-research ako. Sa pagkakaalam ko kasi, mga matataas na babaylan lang ang meron noon." "Lo,
Baka meron si Maris. Di ba inang babaylan siya? Oo, pwede mo rin siyang tanungin. Ginagamit kasi iyon sa mga babaylan na nasisiraan ng bait dahil sa ritual. Siyempre, kapag wala na sa katinuan, bigla na lang magwawala. At mahirap pigilan ang isang nababaliw na mataas na antas na babaylan. Kaya nila naimbento ang radahan. Sige po, Lo, tatanungin ko rin si Maris. Oh, sige na, magpahinga na kayo lahat. Mamayang hating gabi pa ako matutulog. Ikaw din, Roland, matulog ka na. Mamayang hating gabi ka na magbantay. Diyan ka na lang muna matulog sa sala para mabilis din kitang matatawag kapag may namataan akong hindi maganda. Sige po, Tay. Sagot naman ni Mang Roland kay Lolo Ino at nagsipasok na nga sa kanya-kanyang tulugan ang lahat. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 249. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.